Banal at mabagin namin amang Diyos na sa amin ay lubos na nagmamahal. Panginoon, una po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sapagkat minahal niyo po kami. Dahil minahal niyo po kami, ipinadala ninyo si Jesucristo dito sa mundo. Dumanak po ang kanyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo para po mapatawad kami sa lahat ng aming pagkakasala. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ganon din po, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na sinusundan pa ng biyaya. Salamat dahil inilagay niyo po kami sa maluwalhating iglesia kung saan kami po ay maaaring makibahagi sa inyo pong banal na gawain at patuloy po kaming nakapakinig ng inyo pong salita at kami po ay patuloy na napapaalalahanan kung paano po kami dapat lalakad bilang mga Kristiyano. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, sa araw po ng Lord's Day, kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, na sana po ay magawaan niyo pong ipaunawa yung inyo pong mga salita sa bawat isa po na makikinig ng ng sermon sa oras po na ito. Para po dito, Panginoon, pagpakumbabain niyo po yung puso ng bawat isa upang magawang kumilos na banal na espiritu sa bawat isa po sa amin. Ganon din po, hinihiling ko po sa inyo, Panginoon, na tulungan niyo po yung hamak na tagapagbahagi ng inyo pong salita sa oras po na ito. Alam ko po, Panginoon, na wala po akong magagawa kung hindi po ninyo ako gagabayan at tutulungan. Kaya sa inyo lamang po ako umaasa at nagtitiwala, Panginoon. Ngayon, Panginoon, sa pagtitipon po namin, kung meron po kami mga kapatiran na hindi po nakasama, saan man po sila naroroon, ano man po yung kanilang ginagawa, pakiusap pagkalooban niyo po sila ng maayos na sitwasyon, Panginoon, nang sa gayon po sa mga susunod po naming fellowship ay makasama rin po namin sila. Kung meron po mga kapatiran na dumaranas po ng mga kabigatan, mga kahirapan, pakiusap, aluin niyo po sila sa pamagitan po ng inyong salita at sa pamagitan po ng fellowship kasama po ang brothers and sisters. Kaya maraming salamat po. Magmula sa simula hanggang sa matapos, yung mga gawain namin sa araw po na ito, sa inyo lamang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ito po aming dalangin na may lubos na pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Okay po, muli magandang umaga po sa ating lahat. Buksan po natin sa ating pangunahing talata, unang Tesalonica chapter 4, verse 3. Aklat po ng unang Tesalonica, chapter 4, verse 3. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 3. So, buksan po natin yung ating mga Biblia kung meron po tayo para makasanayan po natin kung paano po natin ito gagamitin. Okay po? Tapos, sabay-sabay din po natin itong babasahin. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 3. Okay po, basahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Muli magandang umaga po sa ating lahat. So, bago po tayo magsimula, okay lang po ba? Batiin po natin yung mga katabi natin ng nakangiti ng magandang umaga. Ayan. Para po yung mga inaantok, magising-gising naman. Ayan. Okay po. Yung hindi bumati, may iwan po para maglinis mamaya. Hindi po, biro lang po. So muli magandang umaga po sa inyo pong lahat. So ngayon po, gaya po ng nalalaman natin si Pastor Park po, Senior Pastor Park Dongwan. So kasama po siya ng mission team doon po sa San Narciso Church. Kaya para po tulungan yung mission team, ako po yung naatasan para po magbahagi po ng salita po ng Diyos dito po sa Castilleos Church. Kaya para po dito, hinihiling ko po sa inyo na sana makinig po tayo ng mabuti. So kung kakausapin tayo ng katabi natin, sabihin nyo po mamaya na tayo mag-usap. O mamaya na after Lord's Day. So meron tayong oras para sa fellowship. So ngayon, oras po ito para pakinggan po natin yung mahalagang salita po ng Diyos. Ganon din po yung mga cellphone natin, okay lang po i-silent po natin para po hindi rin po maabala yung mga katabi po natin na nakikinig po ng salita po ng Diyos. So ngayong araw po, pag-aaralan po natin ay tatlong bagay. So una po, tungkol sa pagpapabanal. Pangalawa, bakit kailangan nating magpakabanal at ano ba yung paraan para tayo po ay maging banal? Kaya una po, sinabi po sa talatang binasa natin, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal. Meron po ako agad tanong sa inyo. Ano daw po yung kalooban ng Diyos? Ang inyong, parang inaantok pa po yung brothers and sisters. Ulit po, ano raw po yung kalooban ng Diyos? Ang pagpapakabanal. Ibig sabihin po, nais ng Diyos na yung bawat brothers and sisters mamuhay sa kabanalan.
Ano po ba yung pamumuhay sa kabanalan? Yung pamumuhay sa kabanalan, ito po yung pamumuhay na nakaayon, nakalinya doon po sa salita po ng ating pong Panginoon. Yung pamumuhay sa kabanalan, ito rin po ay isa sa mga utos na ibinigay po sa atin ng Diyos pagkatapos po ng ating kaligtasan. Unang Pedro, chapter 1, verse 16. Buksan po natin, Unang Pedro, chapter 1, verse 16. Unang Pedro, chapter 1, verse 16. So, pwede po yung ating po mga brothers, pakibasa po ito. Unang Pedro, chapter 1, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Sabi po dito, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Kung paanong yung atin pong Ama ay banal, dapat din naman tayo po ay maging banal. Yung mga normal po na Krisyano, dapat po tayong mamuhay sa kabanalan. Bakit po? Bakit po tayo dapat mamuhay sa kabanalan? Kung hindi po tayo mamumuhay sa kabanalan, yung isang Krisyano na iniligtas ng mahalagang dugo ng Panginoon, una po, nadudungisa natin yung pangalan ng atin pong Diyos. Halimbawa meron po tayong mga ilaw po dito. Ano po yung purpose ng ilaw? Para po magbigay ng liwanag. Para po magbigay ng liwanag. Pero po, ano po yung mangyayari kapag yung ilaw na dapat nagbibigay ng liwanag, kapag binuksan po natin, wala po siyang liwanag na ibinibigay. So, ano po yung mararamdaman natin? Ano yung sasabihin natin? Sira na ito. Merong problema yung ilaw na ito. So, ano pong gagawin natin? Kukunin po natin siya at aalisin po natin siya. Yung ilaw na dapat po nagbibigay ng liwanag, kapag hindi po siya nagbibigay ng liwanag, meron pong problema. Hindi niya po nagagawa yung layunin kung bakit siya binili nung may-ari sa kanya. So, ganun din po tayo. Bilang Krisyano na binili po ng dugo ni Jesucristo, tayo po ay walang ginawang tama sa harapan po ng Panginoon. Pero, kahit na po tayo po ay mga makasalanan, pero minahal po niya tayo. Sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Jesucristo, tinubos niya po tayo sa lahat ng ating pagkakasala. At dahil po dito, nagkaroon po tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya po bilang mga makasalanan na iniligtas ng Diyos, kung hindi po tayo mamumuhay sa kabanalan at hindi po tayo susunod sa salita po ng Diyos, nadudungisan po natin yung pangalan ng Diyos. Pero kabaliktaran naman po, kung lalakad po tayo ng may kabanalan, kung lalakad po tayo ayon sa salita ng Diyos, mabibigyan po natin ng papuri at kasiyahan yung atin pong Ama, yung atin pong Diyos. Mateo chapter 5 verse 16. Mateo chapter 5 verse 16. Buksan po natin yung atin pong mga Biblia. Mateo chapter 5 verse 16. Sige po. Ngayon po, sisters naman po yung babasa. Mateo chapter 5 verse 16. Okay po, sisters, pwede po pakibasa ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Opo. Kung makikita po ng mga tao yung liwanag na nasa atin, kung tayo po ay lalakad sa kabanalan, mabibigyan po natin ng luwalhati yung Diyos. Kaya ano po yung gagawin natin? Pasimulan po nating lumakad sa kabanalan. At kung magagawa po natin ito, yung Diyos po ay magiging masaya kapag tinitignan niya po tayo. Isa pa po, kung hindi po tayo lalakad sa kabanalan, tayo po yung magiging hadlang sa ebanghelismo. Yung mga tao po sa paligid natin, nakatingin po sila sa buhay natin. Paano tayo mamuhay, paano po tayo manalita, paano tayo makibagay sa mga tao, lahat po ito tinitignan po nila. Ano ba yung ugali natin kapag nasa loob tayo ng church building, at ano yung ugali natin kapag nasa labas po tayo. Lahat po ito ay tinitignan nila. Kung hindi po tayo lalakad ng matuwid sa harap ng Diyos, at sa harapan po ng mga hindi paligtas, para rin po natin silang dinala sa impyerno. Yung mga tao po na nasa labas, meron po siguro makikita nagbabasa ng Biblia pero bibihira. Mas marami po hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Pero paano po nila mababasa yung Biblia?
Sa pamagitan po ng mga buhay natin, tayo po yung nagiging mga salita ng Diyos para po sa kanila. Kung sinasabi natin tayo yung mga Kristiyano, pero yung paglakad po natin at pamumuhay natin ay taliwas sa salita po ng Diyos, ano po kaya yung maiisip ng mga hindi ligtas? O baka po, maisip nila, ayaw ko na lang maging Kristiyano. Kaya po, dapat po tayong lumakad sa kabanalan. Halimbawa po, meron pong Bible seminar dito sa Castilleros Church. Tapos, inimbitahan mo yung kaibigan mo. Pero, kung ano yung ginagawa ng kaibigan mo, yun din yung mga bagay na ginagawa mo. Kung nagbibisyo sila, nagbibisyo ka rin, may imbitahan po ba natin sila? Hindi po. Halimbawa, naninigarilyo sila. Tapos naninigarilyo ka rin, iimbita mo sila. Pre, Bible seminar tayo. Ano po yung sasabihin nila sa atin? Ano po yung sabihin nila? Iimbitahan mo ko, pareho lang naman tayo ng buhay. Tama po. Wala naman tayong pinagkaiba. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero yung ginagawa ko, ginagawa mo rin. So bakit ko na naising dumalo sa imbitasyon mo? So hindi po sila dadalo kung ganun din po yung ginagawa po natin. Kaya mapupunta po sila ng impyerno. Kaya sasabihin nila, hindi na lang ako dadalo sa Bible seminar na yan. Sa Lifeword Mission na yan, hindi na ako dadalo ng Bible seminar. Napakagaling mag-imbita, pero yung buhay hindi naman ayon sa mga sinasabi nila. Ito po yung maaring sabihin nila, kung hindi po tayo lalakad, dang ayon po sa kabanalan. Kaya sabihin nila, wag na lang. Kung hindi po tayo mamumuhay sa kabanalan, mahadlangan po natin yung pagkilos ng Panginoon para po sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Tignan po natin Joshua chapter 7. Sa mga kaparehong Biblia ko po, page 328 sa Lumang Tipan. Joshua chapter 7. Joshua chapter 7. So dito po sa Joshua chapter 7, meron pong nakatalang isang pangyayari sa atin pong kasaysayan. Ito po yung panahon kung saan inatake po ng mga Israelita yung bayan ng Ai. Sa tingin nyo po, sino po yung nanalo? Yung Israel o yung Ai? So titignan po natin ito. Joshua chapter 7 verse 2 hanggang 5. So salitan po nating babasahin. Verse 2 yung mga brothers muna, verse 3 yung mga sisters, at salitan po tayo hanggang sa matapos. Verse 5, sabay-sabay po tayo. Okay po? Brothers po muna, verse 2. Sige po, basahin natin. 3, 2, 1. Si Joshua ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai na malapit sa Beth-Haven, sa gawing silangan ng Bethel. At sinabi sa kanila, umahon kayo at tiktikan ninyo ang lupain. At ang mga lalaki ay humayo at tiniktikan ang Ai. Kaya't umahon mula sa bayan ang may 3,000 lalaki at sila'y nagtakbuhan sa harapan ng mga lalaki sa Ai. Verse 5, sabay-sabay po tayo, 3, 2, 1. Ang napatay sa kanila ng mga lalaki sa Ai ay may 36 na lalaki at kanilang hinabol sila mula sa harapan ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim at pinatay sila sa dakong pababa. At ang mga puso ng taong bayan ay nanlumo at naging parang tubig. So yung pangyayari po dito, yung Israel, nagpadala po sila ng mga espiya doon sa bayan ng Ai. Tapos, bumalik po yung mga espiya. Ano po yung sinabi sa kanila? Sabi po dito sa verse 3, ito po yung binanggit ng mga espiya. Sabi po, huwag mo nang paahunin ng buong bayan, kundi paahunin lamang ang 2 o 3,000 lalaki at salakayin ng Ai. Sabi po nila, sabi ng mga espiya, sapat na yung 2,000 o 3,000 lalaki para sa Ai, para manalo sa Ai. Huwag mo nang pagurin ng buong bayan sapagkat sila'y kakaunti. Ibig sabihin, yung bayan po ng Ai, mahina lang po sila. Maliit lang po yung kanilang bayan. Kaya nga, ang nirekomenda po ng mga espiya, 2,000 hanggang 3,000 mga kalalakihan lamang. Pero tignan po natin, ano po yung nangyari. Verse 5,
Ang napatay sa kanila ng mga lalaki sa ay may 36 na lalaki. At kanilang hinabol sila mula sa harapan ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim. At pinatay sila sa dakong pababa, at ang mga puso ng taong bayan ay nanlumo at naging parang tubig. Yung Israel po, na isang malakas na bayan, ay natalo po ng isang ay na maliit na bayan. Bakit po kaya ito nangyari? Sa tingin po ninyo, ano po yung nangyari? Joshua chapter 7 verse 1, tignan po natin. Ito po yung dahilan. Joshua chapter 7 verse 1, babasahin ko po. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Akan na anak ni Karmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zera sa lipi ni Juda, ay kumuha sa itinalagang bagay. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Bakit po natalo yung Israel? Dahil po sa kasalanan ng isang tao. Ito po yung kasalanan ni Akan. Tignan po natin Joshua chapter 6 verse 17. Tignan po natin. Joshua chapter 6 verse 17. Joshua chapter 6 verse 17 hanggang tignan po natin hanggang 19. Joshua chapter 6 verse 17 hanggang 19. Okay lang po, Brother Jonathan, pakibasa po ito. Joshua chapter 6 verse 17 hanggang 19. Sige po, pakibasa po. Ang lungsod, pati ang lahat na naroroon ay itatalaga sa Panginoon sa pagkawasak, tanging si Rahab na upahang babae, siya at ang lahat na kasama niya sa bahay ang mananatiling buhay sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ating isinugo. Ngunit kayo, layuan ninyo ang mga itinalagang bagay, baka kapag naitalaga na sa inyo ay kumuha kayo ng anuman sa itinalagang bagay, sa gayoy susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkakaroon ng kaguluhan. Ngunit lahat ng pilak, ginto, mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Ang mga ito ay ipapasok sa kabangyaman ng Panginoon. So dito po, sabi po ng verse 17, lahat daw po ay itatalaga sa pagkawasak. Ang lungsod, pati ang lahat na naroroon ay itatalaga sa Panginoon sa pagkawasak. So ang ititira lang si Rahab na upahang babae, siya at ang lahat na kasama niya sa bahay ang mananatiling buhay, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ating sinugo. Verse 18, sinabi po, ngunit kayo, layuan ninyo ang mga itinalagang bagay. Baka kapag naitalaga na sa inyo, ay kumuha kayo ng anuman sa itinalagang bagay. Sa gayoy susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel. So dito po, sinabi, layuan po nila yung mga itinalagang bagay. Kasi kung kukuha po sila doon sa mga itinalagang bagay, ano daw po yung mangyari? Susumpain po yung Israel. Ito po yung kaganapan bago po nila salakayin yung Ai. Kung sila po ay kukuha, susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkakaroon ng kaguluhan. Kaya ano po yung nangyari? Yung isa pong maliit na bayan, dahil meron pong kasalanan sa gitna nila, natalo po sila at marami rin po yung namatay sa kanila. Sino po yung nagkasala dito? Sa verse 11, si Akan po yung nagkasala. Pero po sa Joshua chapter 7 verse 11, tignan po natin. Joshua chapter 7 verse 11. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Joshua chapter 7 verse 11, 3 to 1. Ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay, sila'y nagnakaw, nagsinungaling at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling dala-dalahan. Yung kasalanan po ni Akan, itinuring po itong kasalanan ng Israel. Kaya ano po yung sabi dito? Ang Israel ay nagkasala. Dahil po lumabag si Akan, natalo po yung bayan ng Israel at marami po yung namatay. At dahil din po sa kasalanan ni Akan, yung Diyos po iniwan po sila. Tignan po natin sa verse 12. Sabi po dito, babasahin ko po, kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak.
ako'y hindi na sasama sa inyo. Kaya dahil po sa pagkakasala po ni Akan, yung Diyos po, iniwan niya po yung bayan ng Israel. Opo, hindi po sila nagamit dahil po sa kasalanan. Ganon din naman po sa atin. Kung hindi po tayo lalakad sa kabanalan at magpapatuloy sa paglakad sa kasalanan, maaring maging sanirin po tayo ng pagkatalo sa tuwing tayo po ay magkakaroon ng digmaan. Tuwing kailan po tayo sumasabak sa digmaan, brothers and sisters? Tuwing Bible seminar. Yung Bible seminar po, isa po itong digmaang espiritual. Maaring yung mga ibang taong naimbitahan po natin, maligtas sila o hindi. Kaya ito po ay pakikipaglaban mula po kay Satanas. Kaya kung tayo po ay merong kasalanan, maaari po tayong matalo tuwing Bible seminar. Marahil yung iba po mga kapatid, ginagawa po nila yung lahat ng bagay. Yung mga mahal nila sa buhay, iniimbitahan nila, iniiyak talaga nila sa Panginoon para lang ma-evangelize nila. Lahat ng bagay na pwede nilang gawin, ginagawa nila. Lahat po ng bagay pwede nilang gawin, ginagawa nila. Yung mga minister, nag-aaral sila ng gusto. Yung iba po mga kapatid, pumupunta sa iba't ibang lugar. Hindi po nila iniisip kung umuulan o mainit. Para po saan? Para makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. Pero kung meron pong kasalanan sa church, maaari po tayong matalo tuwing Bible seminar. Opo. Pero alam nyo po, kahit na minsan nagkakamali po tayo, nakagawa tayo ng pagkakamali, yung Diyos, siya po ay pag-ibig. Kaya tayo po, kahit masuwayin tayong anak, yung pag-ibig po ng Diyos, palagi niya pong ibinibigay sa atin. Sa bawat araw, binibigyan niya po tayo ng pagkakataon. Tignan po ulit natin, Joshua chapter 7, verse 12. Joshua chapter 7, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Joshua chapter 7, verse 12. 3, 2, 1. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway, sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ako'y hindi na sasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Sinabi po ng Diyos, makakasama ninyo akong muli kung aalisin ninyo yung kasalanan sa gitna ninyo. Sinabi rin po ng Diyos sa verse 13, tumayo ka, pakabanalin mo ang bayan, at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. May mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway, hanggang sa iyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Yung Diyos po, palagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon sa bawat araw. Opo, minsan po dumarating yung panghihina sa atin, kaya minsan nahuhulog tayo sa mga bitag ni Satanas. Pero yung Diyos po, napakabuti niya po sa atin. Sabi po dito, magpakabanal kayo sa kinabukasan. Binibigyan niya po tayo ng chance para maitama yung mga pagkakamali po natin. Kaya kung sisimulan po nating lumakad sa kabanalan, maaari namang tayo po yung maging dahilan kung bakit po tayo mananalo sa digmaan. Tayo maging dahilan kung bakit marami yung maliligtas. Kaya ano po yung ginawa ng Israel? Inilis po nila yung kasalanan sa gitna nila at itinama nila yung mga pagkakamali na nasa gitna po nila. At ano po yung naging resulta sa tingin po ninyo? Tingnan po natin Joshua chapter 8 verse 18. Joshua chapter 8 verse 18. Nung una, natalo po sila sa Ai. Tapos inalam nila kung bakit sila natalo. Pagkatapos nilang malaman yung dahilan ng pagkatalo nila, ano po yung ginawa nila? Itinama nila yung mga pagkakamali sa kanila. Tapos muli, sinubukan ulit nilang makipagdigma. At ano po yung nangyari? Joshua chapter 8 verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, itaas mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong Ai, sapagkat ibibigay ko iyon sa iyong kamay. At itinaas ni Joshua ang sibat na nasa kanyang kamay sa gawi ng lungsod. Ano po yung nangyari? Sila po ay nagwagi at nanalo sa digmaan dahil muli po silang sinamahan ng Panginoon. Kung makikita po ng mga tao yung kabanalan sa atin, ganun din po yung mangyayari.
Kung makikita po nilang nabubuhay tayo, ayon po sa salita ng Diyos, sila po yung kusang lalapit sa atin. At magagawa po natin makapag-evangelize ng marami pong mga tao. Tignan po natin ito, Acts chapter 16, mula po verse 16 ito hanggang 24. So ibubuod ko na lang po ito para po sa inyo. Gawa chapter 16, verse 16 hanggang 24. So dito po, si Pablo at si Silas, sila po ay hinagupit. Pagkatapos po silang hagupitin, ikinulong po sila. Kaya nasa gitna po sila ng isang mahirap na sitwasyon. Pero kahit nasa kalagitnaan po sila ng mahirap na sitwasyon, ano po yung ginawa nila? Sila po ay nanalangin at umawit ng mga himno. Gawa 16 verse 25. Babasahin ko po. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At sila ay pinapakinggan ng mga bilanggo. Kahit sila po ay nasa gitna ng mahirap na sitwasyon, isang terribleng sitwasyon, ano po yung ginawa nila? Pinili pa rin po nilang magbigay ng papuri sa Panginoon. At ipinakita po nila sa mga taong kasama nila kung paano ba harapin ng isang Kristiyano yung problema. Normally po, kung nakakulong ka, isipin po ninyo kung kayo yung nasa sitwasyon nila. Nakakulong po kayo. At yung kulungan po noon, hindi po kagaya ng mga kulungan natin ngayon. So yung kulungan po nila, terribly po talaga yung sitwasyon. Sabi nga, magagawa mo kayang umawit kapag nakakulong ka, na wala ka namang ginawang kasalanan? Mahirap po ito. Pero po sila, ipinakita po nila sa mga taong nasa paligid nila kung paano ba harapin ng isang Kristiyano yung problema. Susunod po na verse 26, ito po yung nangyari. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol, ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Sa verse 26, nagkaroon po ng malakas na lindol. Tapos, nakalag po yung mga tanikala nila. Ito po yung parang nakagapos sa kanila. Verse 27, nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. Kaya po nung nagising po yung bantay sa bilangguan, nakita niya bukas na yung mga selda. Kaya ano po yung ibig sabihin nito? Mga hulugan po ito actually ng kamatayan niya. Napapatayin po siya. Kaya ano po yung gawa niya? Ano po yung ginawa niya? Binunot niya na yung kanyang tabak, tapos magpapakamatay na sana siya. Magpapakamatay na sana siya. Yung mga normal po na mga kriminal, normally, kapag nagkaroon ng chance para tumakas, tatakas po sila. Opo, kasi po mahirap yung sitwasyon nila. Pero yung isa pong Kristiyano, naiiba sa kaisipan ng mga makamundong tao. Verse 28, tignan rin po natin. Verse 28, babasahin ko po. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat naririto kaming lahat. Pinigilan po siya ni Pablo. Sasaksakin niya na sana yung sarili niya. Pero ano po yung sinabi ni Pablo? Huwag mong saktan ang iyong sarili. Naririto kami. Huwag mong patayin yung sarili mo. At ano po yung nangyari? Nabuhay po yung bantay. Naisalba yung buhay ng bantay. Kaya verse 30, tignan po natin. Verse 30, nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Ngayon po meron pong tanong dito. Sa kwentong ito, meron po bang pagkakataon na inimbitahan siya ni Pablo? Meron po bang pagkakataon na sinabi niya, kinakailangan kang maipanganak muli? Meron po bang pagkakataon na ganito? Wala po. Wala pong nangyari na ganito. Pero sa pamagitan po ng liwanag na nakila Pablo at Silas, yung bantay, nagkaroon po ng pagnanais na malaman kung ano yung pag-asang nasa kanila. Sa pamagitan po ng pamumuhay, ayon sa salita ng Diyos, sa pamagitan ng pagpapakita kung ano ba yung tunay na Kristiyano, yung isa pong kaluluwa ay nagkaroon ng pagnanais na malaman kung ano yung pag-asang nasa atin. Ganon din po yung mangyayari sa atin. Kapag yung mga taong nakapaligid po sa atin, nakita nila na iba po tayo sa mga makamundong tao, kusa po silang lalapit sa atin. Makikita nila, iba itong tao na to.
Kahit napakarami ng problema sa buhay, napakarami ng mga kabigatan, pero nagagawa niya pa rin ngumiti. Nagagawa niya pa rin papurihan yung Panginoon. Kapag nagkaroon po ng ganong pagkakataon, maaring madala po natin sila sa church. Maaari po natin silang ma-evangelize. Kaya alam niyo po yung naging resulta nito. Naligtas po yung bantay, ganun din po yung kanyang sambahayan, yung kanya pong pamilya. At kasama po si Lydia, yung bantay ng kulungan, at yung pamilya niya, ganun din po kasama si Lydia na naligtas po nung Gawa chapter 16 verse 14, ano po yung nangyari? Naitayo po yung Filipos Church. Naitaguyod po yung Filipos Church. Kung tayo po ay lalakad ng may kabanalan, gagamitin po tayo ng Diyos para sa kaligtasan po ng mga mahal natin sa buhay. At maaaring sa pamagitan mo, maitatag din po yung isang iglesia. Opo, kung tayo po ay lalakad ng tama sa harapan po ng Diyos. Pagkatapos, kapag naitayo po yung isang church, maipapangaral na naman na may kalakasan yung ebanghelyo. Kaya napakaganda po kung tayo po ay lalakad sa kabanalan. Actually po, maging ako po, nasaksihan ko rin po yung mga bagay na ito. O pasensya po kung gagamitin ko po itong halimbawa, pero po, dati kami po, mga relihiyosong tao po kami. O naglilingkod din po kami sa Diyos. Sa loob po ng mahabang taon, mula pa lang sa tiyan ng nanay ko, so nagsisimba na po kami. Kasi nga po, ipinanganak ako na yung papa ko ay pastor na. O pastor na siya mula pa nung kabataan niya pa lang. Kaya naglingkod kami sa Panginoon na mahabang panahon, pero dumating po yung pagkakataon, 2011, sa pamagitan po ng isang kapatid na lumakad sa kabanalan at ibinahagi yung ebanghelyo sa amin. 2011 na ipadala po sa amin yung Recorded Bible Seminar. Pero po, nung una, pinapanood lang namin. Tapos, maganda siya. Tapos nagkaroon lang kami ng kaisipan na dagdag karunungan ito. Pero po, nagkaroon ng live Bible Seminar pagkalipas po ng isang taon. Ang unang live Bible Seminar po, January 2012. So, nung una, hindi po ako na-save doon. Sa pangalawang Bible Seminar po ako naligtas. April 20, 2012. So, sa pamagitan po ng isang kapatid na lumakad sa kabanalan, ginawa po niya yung tungkulin niya bilang isang Kristiyano na nakarating po sa amin sa Palawan yung Ebanghelyo. Kaya ano po yung nangyari? Ngayon po, napakarami na po ng churches natin sa Palawan. Ganon din po yung pwedeng mangyari sa bawat isa po sa atin. Bawat isa po sa atin, kung lalakad po tayo sa kabanalan, yung mga ipinapanalangin po natin na mahal natin sa buhay, maaari po silang maligtas. So meron po dito, hindi po lahat taga Castilleos po, tama po. Meron pong taga Luzon, may Visayas at may taga Mindanao. So kung tayo po lalakad ng tama ayon sa salita po ng Diyos, at may papangaral din po natin yung ebanghelyo sa mga mahal ninyo sa buhay sa ibang lugar, maaaring maging church din po sila. At may darating yung panahon, may kalakasan, may papangaral din po nila yung ebanghelyo. Kaya napakaganda po kung tayo po ilalakad sa kabanalan. Sunod po, ano naman yung pagpapabanal? Ano po ba yung pagpapabanal? At ano naman po yung paraan para mamuhay sa kabanalan? Yung kabanalan, ito po yung lubos na kalinisan. O yung pamumuhay ng hiwalay mula po sa makasalanang likas. Ngayon po pag-aaralan natin yung ibang mga bagay kung saan po tayo dapat maging banal. Una po, maging banal mula sa makamundong kaugalian. Roma chapter 12 verse 2. Roma chapter 12 verse 2. Roma chapter 12 verse 2. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Hindi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Opo. Tayo po ay dapat maging banal mula po sa sanlibutang ito. Sinabi po nung talata, huwag tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ibig sabihin po, dati, meron po tayong pag-iisip na makamundo bago po tayo maligtas. Pero pagkatapos po ng ating kaligtasan, yung ating pong pag-iisip
ay dapat po nababago. Yung isang makamundong pag-iisip, pagkatapos ng kaligtasan, dapat po unti-unti, ito po ay nagiging makalangit na pag-iisip. Levitico chapter 18 verse 3. Tingnan po natin, Lumang Tipan, Levitico chapter 18 verse 3. Sige po, women's group, pwede po pakibasa po ito. Levitico chapter 18 verse 3. O, yung ating po mga women's group na nagagandahan, ayan. Pwede po pakibasa. Levitico chapter 18 verse 3. Pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Salamat po. Sabi po dito, huwag ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinirahan. Gaya po ng nalalaman natin, sa Biblia, maraming ulit pong ginamit yung Ehipto bilang larawan po ng sanlibutan. Ito po ay naglalarawan sa mundo. Kaya kagaya po ng sinabi ng Diyos sa Israel, sinasabi niya rin po sa atin, huwag ninyong gawin ang gaya ng mga ginagawa sa lupain ng mundong ito na inyong tinitirahan. Bagamat nakatira po tayo sa mundong ito, hindi po natin dapat gawin yung mga bagay na ginagawa ng mundo. Yung isang Kristiyano, naiiba po siya sa isang makamundong tao. Yung paraan po ng ating pag-iisip, yung paraan natin ng pananalita, yung paraan ng pakikitungo sa ibang mga tao. Tayo po ay naiiba. Kung yung mundo po makasarili, ano po yung isang Kristiyano? Ano po? Ano po yung kabaliktaran ng makasarili? Ano po? Mapagbigay. Opo. Sa halip na isipin yung sarili, iniisip yung kapakanan ng iba. Ito po yung Kristiyano. Kung yung mundo po mapagmalaki, ano po yung mga Kristiyano? Mapagpakumbaba. Sa inyo po nang galing yan, ha? Opo. Kung yung mundo po, punong-puno ng galit sa kanilang puso, yung Kristiyano po naiiba. Opo. Yung galit sa puso ng isang Kristiyano, hindi niya po ito pinapatagal sa kanya pong puso. Kung yung mundo mahilig makipagtalo, yung Kristiyano po ay naiiba. Sinabi po sa huling bahagi, huwag kayong lalakad ayon sa mga alituntunin nila. Bilang mga Kristiyano, dapat huwag po tayong lumakad ayon po sa pamantayan ng mundong ito. Bagamat tayo po ay nakatira sa mundong ito. Kaya ngayon, kamustahin po natin yung paraan ng ating pag-iisip. Paano ba tayo mag-isip? Yung pag-iisip ko ba, unti-unti nagiging makalangit o mas nagiging makamundo? Nagiging tulad ba kaya ako ni Kristo o nagiging tulad sa mundo? Pakiusap po, yung bagay po na ito, sa bawat araw, pag-isipan po natin. Ikumpara po natin yung sarili natin, hindi po kay brother at kay sister. Ikumpara natin yung sarili natin sa kahapon natin. Nagkakaroon na ba ng improvement sa aking buhay Kristiyano? Lumalago ba ako sa aking pananampalataya? Unti-unti ako ba ay nagiging banal mula sa mga makamundong bagay? Tanungin po natin yung ating sarili. Sunod po, maging banal mula sa mga hindi mananampalataya. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14 to 16. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14 to 16. O, Brother Jonathan, pwede po pakibasa. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Anong pakipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sabi po dito, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama meron ng katuwiran at kasamaan.
Pagkatapos po ng ating kaligtasan, meron na po tayong espiritu ng Diyos. Espiritu na nagmula sa Diyos. Banal na espiritu. Pero yung mundo, meron po itong sariling espiritu. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, para po tayong tubig at langis. Hindi po tayo pwedeng magsama. Kaya sabi po dito, walang pagkakasundo si Belial kay Kristo. Ibig sabihin, magkaiba po yung ating pamumuhay. Siyempre po, hindi po ibig sabihin nito na hindi na tayo dapat makipagkita sa mga hindi mananampalataya. Kung hindi po tayo makikipagkita sa kanila, paano po natin sila may evangelize? Tama po? Gayunpaman, meron po tayong magkaibang layunin. Magkaiba rin po yung prioridad natin sa buhay. Hindi po tayo maari maging isa sa kanila. Yung tanging dahilan po kung bakit tayo makikipagkita sa kanila, bakit tayo lumalapit sa kanila, bakit tayo lumalakad kasama sila, para po saan? Para po saan? Ano po yung layunin? Para maibahagi yung ebanghelyo. Yun po yung layunin ng mga Kristiyano. Kung may kipagkita po tayo sa kanila ng may ibang dahilan, maaari po tayong mahulog sa bitag ni Satanas. Unang Korinto chapter 15 verse 33. Unang Korinto chapter 15 verse 33. Unang Korinto 15:33. Young adult group, okay lang po, pakibasa po ito. Unang Korinto chapter 15 verse 33. Sige po, pakibasa po ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi po, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya dapat po tayo mag-ingat upang hindi po tayo mabitag ni Satanas. Sa pamagitan po ng mga nakakasama natin araw-araw, maaari pong magkaroon ng pagbabago sa pag-uugali po natin. Kaya maging maingat po tayo sa bitag ni Satanas. Maaari po niya tayong madaya sa pamagitan ng pagsama sa mga taong hindi ligtas. Kaya bukod po sa evangelism, wala po tayong ibang purpose, wala po tayong ibang layunin para po makasama sila. Meron pong halimbawa. Halimbawa po, inimbitahan kayo ng birthday party ng kakilala ninyo na hindi ligtas. Ano po yung tamang kaisipan, tamang motibo para dumalo sa birthday party? Ano po? Para Sharon? Para po makikain. Hindi po, biro lang po. Siyempre po, kakain po kayo doon. Pero po, meron po kayong tamang motibo sa isipan natin kung bakit po tayo dadalo ng birthday party. Para po saan? Para kumain? Para mabusog? Para magsaya? Para po may take out? Maidala kay Mrs. kapag hindi siya kasama? O hindi po. Bakit po tayo dadalo sa mga birthday party? Para mag-evangelize. Halimbawa, inimbitahan ako. Dadalo ako sa invitation nila sa akin. Sa pamagitan ng pagdalo ko, maaari akong mapalapit sa kanila. Pag napalapit ako sa kanila, pwede kong mabuksan sa kanila yung evangelismo. Pwede kong mabuksan sa kanila yung Bible seminar. Kaya po yung Kristiyano, ganito po yung kaisipan. Kaya kapag dumadalo po tayo ng birthday party, pero ang isip natin, ang daming pagkain doon, so mag-isip po tayo. Dapat po meron po tayong tamang motibo sa lahat po ng mga bagay. Hindi po tayo lumalakad nang wala pong layunin sa buhay. Kaya kapag dumalo po tayo, isipin po natin para ito sa evangelism. Ikatlo po, maging banal mula po sa kapaligiran ng kasalanan. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 22 hanggang 23. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 22 hanggang 23. Sige po, babasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sundin mo ang katuwiran. So dito po sa verse 23, sinabi po, iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal.
Ngayon po, brothers and sisters, kailan po nagiging walang kabuluhan yung pakikipag-usap po natin? Kailan po? Kapag tayo po ay maraming bakanting oras. Kapag marami po tayong bakanting oras at hindi po tayo abala para po sa gawain ng Diyos, diyan po papasok yung ano po. Uy, Mari, alam mo na ba? Huwag ka maingay ha, atin-atin lang. Po, papasok po yung tinatawag na chismis. Modern day marites. Buksan po natin unang Timoteo chapter 5 verse 13. Unang Timoteo chapter 5 verse 13. Unang Timoteo chapter 5 verse 13. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Bukod dito, natuto silang maging mga tamad, nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay, at hindi lamang mga tamad, kundi mga tsismosa at mga pakialamera na nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. Sinabi po nung talata, hindi po nararapat yung pagiging tsismosa at mga pakialamera. Bilang isang Kristyano, hindi po natin ito dapat gawin. Baka po nagagawa nating pag-usapan yung buhay ng isang tao ng mahigit sa isang oras, pero yung Biblia hindi po natin nagagawang basahin ng 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes hanggang isang oras. Sinabi rin po ng talata, hindi nararapat ang pagiging pakialamera. Ano po ito? Dito po pumapasok yung salita na, ano po, ay kung ako lang yun. Kung sa akin niya ginawa yun, ewan ko lang. Yung ideya po natin sa buhay, yung pamantayan po natin sa buhay, pilit po nating inilalagay sa buhay ng ibang tao. Tandaan po natin, meron po tayong iba't ibang sitwasyon sa buhay. Meron pong isang Proverbs. Pare-pareho po tayong dumadaan sa isang bagyo. Pero yung iba nakasakay sa yate. Ibig sabihin, bagamat dumaraan sila sa bagyo, meron silang maganda at maayos na sitwasyon. Pero yung iba, dumaraan sa bagyo, disagwan lang yung kanilang bangka. Kaya nababasa sila, nahihirapan silang sumagwan, mahirap po yung sitwasyon. Pero meron din pong ilan na habang dumaraan po sila sa bagyo, wala po silang bangka na masakyan at nilalamon na po sila ng mga alon. Isang bagyo, iba-iba po yung ating sitwasyon. Kaya po hindi po dapat, hindi po tama na yung pamantayan natin sa buhay natin, gagamitin po natin o ipipilit natin sa pamantayan ng ibang mga tao. Sinabi po ng Biblia, hindi ito nararapat. Kaya ano po yung utos ng Diyos? Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 23. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 23. Ano po yung utos ng Diyos? Babasahin ko po. Iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng mga away. Yung mga usapan po na walang kabuluhan at hangal, ano po yung idudulot nito? Away. Kaya kapag kausapan pa lang at nakikita na natin na ito ay walang kabuluhan at kahangalan, ano po yung dapat nating gawin? Ipagpapatuloy pa po ba? Hindi na. Puputulin na po agad natin ito. Kaya pakiusap po, brothers and sisters, huwag po natin ito gagawin. Yung mga usapang walang kabuluhan at hangal. Bakit? Dahil ito po ay namumunga ng mga away. Opo. Sisirain po nito yung kapayapaan sa puso po natin. Unang Korinto, chapter 6, verse 7. Lalong-lalo na po sa loob po ng church. Unang Korinto, chapter 6, verse 7. Tignan po natin. Aklat po ng Unang Korinto, chapter 6, verse 7. Unang Korinto, chapter 6, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa katunayan, ang magkaroon kayo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng pagkatalo para sa inyo. Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo'y gawan ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? Opo, brothers and sisters, yung pagkakaroon po ng usapin laban sa isa't isa, sa mga brothers and sisters, sabi po ng Biblia, ito ay pagkatalo po para sa atin. Kaya po nakakalungkot kung ito po ay mangyayari sa atin.
Kaya kung hindi pa po ito nangyayari, ano po yung gagawin natin? Iwasan po natin. Kung tayo po ay nagiging laban sa isa't isa, kung tayo po ay may usapin sa isa't isa, binibigyan po natin si Satanas ng puwang para wasakin ang Castillejos Church. Opo. Kaya kapag ka merong kapatid na nagsabi sa iyo, brother, may problema ako kay kapatid eh. Ano pong dapat nating sabihin? Dapat ba nating gatungan? Hindi po. Ang sasabihin natin, ipanalangin natin siya. Tapos po, hindi po tayo dapat nagkikwento ng problema natin sa ibang kapatid tungkol sa isang kapatid. Ano po yung dapat gawin? Dapat pumunta po tayo direkta sa kanya. Kausapin natin siya ng may pusong mapagpakumbaba, ng may pag-ibig. Pagkatapos, kung hindi siya makinig sa atin, magsama po tayo ng leader para kausapin siya. Kung hindi pa rin makinig, kasama po yung church. Ito po yung biblical na kaparaanan. Kung magkakaroon po tayo ng usapin laban sa isa't isa, ito po ay pagkatalo na po sa atin. Sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22, sinabi po, ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Paano po natin magagawa yung nakalagay sa verse 22? Sa pamagitan po ng pag-iingat ng salita ng Diyos sa atin pong puso. Magagawa po natin ito kapag sumasagana po tayo sa salita po ng Diyos. Awit 119 verse 11. Tignan po natin, Awit 119 verse 11. Tignan po natin, Awit 119 verse 11. Tignan po natin, Awit 119 verse 11. Sige po. Kung nakita po, sabay-sabay po nating babasahin. 3, 2, 1. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Para magawa po natin ito, kinakailangan po meron po tayong salita sa ating pong puso. Kung meron tayong salita sa ating puso, malayo pa lang makikita na po natin yung mga pakana ni Satanas. At magagawa na po natin itong maiwasan. Kaya kinakailangan po maging malapit sa salita po ng Diyos. At isang bagay pa po, doon sa may bandang huli, magagawa rin po natin ito, sabi po ng ikalawang Timoteo 2 verse 22, sabi po, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malilinis na puso. Ibig sabihin po, magagawa po natin ito kasama po ang brothers and sisters. Ibig sabihin, magagawa natin ito kung tayo po ay mananatili sa church. Ano po yung abiding in the church? Ito po yung pagdalo, pakikisama, sama-samang paglago ng mga brothers and sisters. Tuwing Lord's Day, cell group fellowship, Wednesday sermon, at iba't iba pa pong mga fellowship. Kaya dapat po tayo manatili para tayo po ay mapuno ng salita po ng Diyos. Ilang beses po tayo kumakain sa isang araw? Ilan po? Yung totoo. 5. Minsan sobra pa. O 3 po yung major na pagkain natin. Almusal, tanghalian, hapunan. Tama po? Tapos yung medyo kaya-kaya, may merienda sa kalagitnaan ng almusal at tanghalian. Tapos ano po, may merienda rin kalagitnaan ng tanghalian at hapunan. Meron pa yung iba, meron pa tinatawag na midnight snack. Tama po? Sa isang araw lang. Para sa isang araw, maraming beses silang kumakain. Ganon din po tayo dapat sa atin pong espiritu. Hindi po sapat yung Lord's Day lang para po sa buong linggo natin na pagharap sa mundong ito. Kaya kinakailangan po natin ng Wednesday sermon sa kalagitnaan. Kaya po ito napaganda po ng disenyo na ibinigay po sa atin ng Diyos. Lord's Day para mapaghandaan natin yung Monday. Tapos sa kalagitnaan ng linggo, meron tayong Wednesday, midweek sermon, para po masustentuhan natin yung kinakailangan nating spiritual na lakas, para po matapos natin yung buong isang linggo na malapit sa salita ng Diyos. Kaya ano po yung dapat nating gawin? Huwag po tayong makontento ng Lord's Day lang. Dapat dumalo po ng Wednesday sermon at ng mga cell group fellowship. Opo. Yung bagay po na ito, ibinigay po sa atin ito ng Diyos. Napakaganda po ng disenyo na ibinigay niya sa atin. Sagana po yung salita at biyaya niya po para sa atin. Subukan po ninyo. Dalo ng isang linggo. Yung mga fellowship, daluhan po ninyo sa isang linggo. Simulan po ninyo ngayong linggo. Wednesday sermon, cell group fellowship, at mga susunod pa na fellowship. Tiyak po,
magagawa ninyong makita yung mga pakana ni Satanas. Makikita ninyo, ay, pakana ito ni Satanas. May gawa po nating maiwasan. Dahil sagana po tayo sa salita po ng Diyos. Isa pa po, may mga lugar din po na hindi po dapat pinupuntahan ng mga Kristiyano. Kawikaan chapter 6 verse 27 at 28. Kawikaan chapter 6 verse 27 at 28. Kawikaan chapter 6 verse 27 hanggang 28. So, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Kawikaan chapter 6 verse 27 hanggang 28. Sige po. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan? Sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? Ano po yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, kapag nagdala ka ng apoy sa kandungan mo, ano po yung mangyayari? For sure, masusunog ka. Tama po? Subukan ninyo magdala kayo ng apoy tapos ipatong ninyo sa kandungan ninyo. Tiyak po masusunog ka. Ganon din po. Kapag lumakad ka sa nagbabagang uling, ano po yung mangyayari? Tiyak, mapapasok ka. Tama po? Ganon din naman po. Kahit ayaw po nating magkasala, pero kung naroon po tayo sa lugar kung saan maraming tukso, maraming mga pagkakasalang maaring mangyari, ano po yung mangyayari? Tiyak, mahuhulog po tayo sa pagkakasala. Si Eva, ano po yung nangyari sa kanya? Natukso po siya, then nakita niya po yung ipinagbabawal na bunga. Doon po sa Genesis chapter 3. Kaya bilang mga Kristiyano, ano po yung dapat nating gawin? Hindi po tayo dapat pumunta sa lugar kung saan merong tukso ng kasalanan. Halimbawa po, ano po yung mga halimbawa nito? Halimbawa, yung bar. Isa po ba itong tamang lugar para sa Kristiyano? Sabihin natin, pupunta ako ng bar, mag-evangelize ako. Pwede po ba yon? Hindi po. Yung lugar po na yun, punong-puno po ng kasalanan. Kaya hindi po natin magagawang makapag-evangelize doon. Kaya, yung mga lugar na kung saan hindi po tayo dapat magtungo at kung saan punong-puno po ng mga tukso, hindi po tayo dapat pumunta doon. Sa halip, pumunta po tayo doon sa lugar kung saan po tayo lalago sa pananampalataya. Sa halip na pumunta po tayo ng mga mall at magpalipas ng oras, makipag-fellowship po tayo sa brothers and sisters. Tawagan po natin yung mga kapatid. Ano po yung sabihin natin? Kapatid, bakante ka ba ngayon? O baka pwedeng labas tayo, kain tayo. Kailangan ko ng makausap. Kailangan ko ng maka-fellowship. So kapag ganun po, ginawa po natin yung bagay na yon, yung pag-uusapan natin salita po ng Diyos at patuloy po tayong mapapalago sa atin pong pananampalataya. Sunod po, bakit po tayo kinakailangan magpakabanal? John chapter 5 verse 14. 1 chapter 5 verse 14. 1 chapter 5 verse 14. Brother Jonathan, pwede po pakibasa? Pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, "Tignan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama." So tayo po mga naligtas sa pamamagitan po ng mahalagang dugo ni Jesucristo, tayo po ay napatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesucristo po yung nasugatan, siya po yung binugbog, siya po yung kinutya, siya po yung nagtiis ng napakaraming sakit para po saan? Para lang po mailigtas tayo sa walang hanggang pagkawasak. Para malinis po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Iniwan niya po yung langit na maluwalhati. Yung langit na puno ng kasiyahan, puno ng kapayapaan, tapos ano po yung ginawa niya? Pumunta po dito sa mundo ng punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kasalanan, para tayo po ay iligtas. Kaya ngayon, ano po yung dapat nating gawin? Dapat po tayong magpakabanal at huwag lumakad sa kasalanan. Alam po natin na yung dahilan kung bakit namatay si Jesucristo ay kasalanan. Kaya bilang mga Kristiyanong naligtas, magpapatuloy po ba tayo sa pagkakasala? Huwag nawang mangyari.
John chapter 8, verse 10 to 11. Tignan po natin. John chapter 8, verse 10 hanggang 11. John chapter 8, verse 10 hanggang 11. O, basahin po natin. Nakita na po? Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Pumayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala." So matapos po ang ating kaligtasan, binigyan po tayo ng utos ni Jesucristo na tayo po ay huwag nang magkasala. Sa iba pong salita, tayo po ay dapat mamuhay ayon sa salita ng Diyos o di kaya mamuhay sa kabanalan. Unang Korinto chapter 6 verse 19. Babasahin ko po. Unang Korinto chapter 6 verse 19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi na sa inyong sarili? Ang bawat Kristiyano po ay templo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po, nung tayo po ay maligtas, yung banal na Espiritu ay nasa atin na po. Kaya alang-alang po sa Diyos, hindi po tayo dapat magkasala. Huwag po natin dalhin yung banal na Espiritu doon sa pagkakasala. Pwede po ba natin sabihin sa banal na Espiritu na pupunta ako ngayon sa mga kaibigan ko sa mundo? Pwede iwan ka na lang muna sa bahay? Pwede po ba yon? Hindi po. Kasama po natin yung Diyos. Kaya alang-alang po sa Diyos, hindi po tayo dapat magkasala. Huwag po natin dungisan yung katawan natin na siya pong templo ng Espiritu Santo. Unang Korinto, chapter 3, verse 16 to 17. Unang Korinto, chapter 3, verse 16 to 17. Buksan po natin. Unang Korinto, chapter 3, verse 16 to 17. Unang Korinto, chapter 3, verse 16 to 17. Basahin ko po. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Sabi po, ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Opo. Tayo po ay templo ng Espiritu Santo. Kaya hindi po natin dapat dalhin yung templong ito sa pagkakasala. Huwag po natin gamitin yung templong ito para gumawa ng kasalanan. Kundi gamitin natin yung templo, yung katawan natin, para bigyan po ng papuri yung atin pong Panginoon. Sa pamamagitan po ng pamumuhay sa kabanalan. Sunod po, paano po tayo magiging banal? Una, paraan ng pagpapabanal, lumapit sa Diyos. Levitico chapter 10, verse 3. Levitico chapter 10, verse 3. Levitico chapter 10, verse 3. Po, yung ating pong mga brothers na naman po yung magbabasa. Levitico chapter 10, verse 3. Okay po, pwede po pakibasa ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi po, ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin. Kung talagang hinahanap po natin yung Diyos ng buong puso natin, nangako po siya na magpapakita po siya sa atin. Siyempre po, hindi po ibig sabihin, literal natin siyang makikita. Pero ipapakita niya po yung kanyang sarili sa pamamagitan po ng iba't ibang paraan. Kung malapit po ang Diyos sa atin, marami pong magandang mangyayari sa buhay Kristiyano natin. Awit 73 verse 28. Awit 73 verse 28.
Awit 73, verse 28. Babasahin ko po. Awit 73, verse 28. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Una po, kapag yung Diyos po ay malapit sa atin, ito po ay magandang pakinabang para po sa atin. Kapag siya po ay malapit sa atin, tiyak po yung isang Kristyano magliliwanag. Meron pong classification yung ilaw po natin. Merong 10 watts, meron ding 100 watts. Diba po? Kaya yung liwanag ng isang Kristyano, nakadepende po ito kung gaano po siya lumalapit sa salita ng Diyos at kung gaano siya kalapit sa Diyos. Yung mga Kristyanong malapit sa Diyos, sila po yung mahigit pa sa 100 watts. Ano po yung pinakamataas na ilaw, Brother Rene Boy? 1,000? Meron 1,000? 2,000? O 5,000? Sabi natin 10,000 watts. 10,000 watts. So, ganun po yung Kristiyanong malapit sa Diyos. Kaya ano po yung nakikita natin sa Kanya? Yung liwanag ng isang Kristiyano. Kaya magagabayan niya tayo sa lahat ng mga bagay na gagawin natin. Kung malapit po tayo sa Kanya. Yung mga desisyon na magagawa po natin sa buhay natin, magagawang ipakita ng Diyos sa atin kung malapit po tayo sa Kanya. Araw-araw po ng buhay natin, punong-puno po ng desisyon. Tama po, sa pagising natin sa umaga, magluluto o magbabasa ng Biblia? Magluluto o mananalangin? O kung nagtagumpay tayo na nalangin, magluluto o magbabasa ng Biblia? So bawat araw punong-puno po ng desisyon. Kung tayo po ay malapit sa Diyos, malapit sa salita niya, magagawa po nating magdesisyon ng ayon po sa salita niya. Pero kung hindi po natin alam yung salita niya, yung mga desisyon po natin, lagi pong taliwas sa salita niya. Nasundan niyo po? O kung malapit po tayo sa Diyos, yung magagawa po nating desisyon ay ayon po sa kalooban niya. Awit 73 verse 28. Awit 73 verse 28. Awit 73 verse 28. Pwede po basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. So, isang bagay pa po, kung kasama po natin ang Diyos, sabi po dito, may papangaral po natin ang Ebanghelyo. Sabi ng verse, ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Kaya kung kasama po natin yung Diyos, magagawa po nating mangaral at makapag-evangelize ng mga taong naliligaw. Kaya para maging banal, tayo po ay dapat lumapit sa Diyos. Bawat isa po sa atin, meron po tayong mga mahal sa buhay na gusto pong maligtas. Meron po bang Kristiyanong ayaw maligtas o hindi pinapanalangin yung mga mahal niya sa buhay? Wala po, di ba? Nung maligtas po tayo, meron po agad tayong puso na sana yung mga mahal ko sa buhay maligtas din. Kaya mangyayari pong maliligtas po sila kung tayo po ay magiging malapit sa Diyos. Kailangan po nating mas maging malapit sa Diyos. Sunod po, kinakailangan nating manalangin at magbasa ng Biblia. Efeso chapter 5 verse 26. Ikalawang paraan para tayo po ay maging banal, ito po yung pagiging malapit sa salita po ng Diyos. Efeso chapter 5 verse 26. Brother Jonathan, pwede po pakibasa? Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay ginagawang banal ng ating pong Panginoon. Kaya kung hindi po tayo lumalapit sa salita ng Diyos, simple lang po. Paano tayo magiging banal? Kung gusto nating maging banal, pero hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po ito mangyayari. Kung gusto po natin maging banal, pero hindi naman tayo dumadalo ng fellowship, hindi po tayo nakikinig ng sermon, hindi po ito mangyayari. Pero kung gusto po talaga natin maging banal at dumadalo po tayo ng mga fellowship, nakikinig ng sermon, at nagbabasa po ng Biblia, ito po ay mangyayari po sa atin.
Sunod po, unang Timoteo, chapter 4, verse 4 hanggang 5. Unang Timoteo, chapter 4, verse 4 hanggang 5. Pwede po pakibasa, brother? Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan. Kung tinatanggap ito na may pagpapasalamat, sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Opo. Yung salita po ng Diyos, may mga pagkakataon na ito po ay matalim para po sa atin. May mga pagkakataon na kapag narinig po natin yung salita ng Diyos, pwede po tayong masaktan. Dati po, ganun din po ako. Nakaupo rin po ako sa upuan habang nakikinig ng sermon. May mga pagkakataon, talagang nasasaktan po ako kapag naririnig ko yung mga sermon na, uy, nagagawa ko itong bagay na ito ah. Grabe naman si pastor, grabe naman si evangelist. Parang ako yata yung pinapatamaan niya. Pero po sa pagpapatuloy ko po, na sa pamagitan po ng pakikinig ng sermon, naunawaan ko na unti-unti, ginagawa niya po akong banal sa pamagitan po nito. Kapag nasasaktan pala ako sa salita ng Diyos, dapat pala akong magpasalamat. Bakit? Dahil hindi pa pala ako manhid sa salita niya. Ibig sabihin, kumikilos pa yung banal na espiritu sa akin. Tayo po na mga nilalang ng Diyos ay pinapabanal sa pamagitan po ng salita ng Diyos at pananalangin. Kung gaano po tayo lumalapit sa salita ng Diyos at pananalangin, ganong higit din po tayo magiging banal. Kaya para maging banal, ano po yung gagawin natin? Magbasa at manalangin. Sunod po, manatili sa fellowship. John chapter 13, mula po verse 5 hanggang 15, pwede po pakibasa ito po. John chapter 13, verse 5, mahaba. Aklat ni Juan, chapter 13, verse 5 hanggang 15. Pwede po, brother? Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo huhugasan ng aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang mahugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat, sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malilinis. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Salamat po. Dito po, verse 14 hanggang 15, kung ako nga, na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. So dito po, ipinakita ni Jesucristo sa kanyang mga alagad kung ano ba yung fellowship. Ano po ba yung fellowship? Ito po ba yung pagdalo lang, pagpunta? Hindi po. Ito po yung paglilingkod sa mga kapatid. Ito po yung sama-samang paglago sa pananampalataya. Yung mga kapatid po, sa bawat araw po,
Sila po ay galing sa labas para po magtrabaho. Yung iba nag-aaral. At habang naroon po sila sa mundo, marahil narurumihan po yung kanilang mga katawan ng mga bagay ng mundong ito, ng mga kasalanan. Ngayon po, uuwi po sila. Darating po sila dito sa loob ng church. At dahil po marami po mga dumi na kumapit sa kanila, minsan talagang nakikita po natin ito. Uy, may putik siya sa muka. May alikabok siya sa ilong. Ngayon po, bilang mga kapatid, ano po yung dapat nating gawin? Dapat ba nating sabihin, kapatid, ang laki ng putik mo sa muka? Kapatid, may salamin ba kayo sa bahay? Ano po yung dapat nating gawin? Tayo po mga kapatid, yung dapat may kaamuhan na maglinis ng duming iyon. Hugasan iyon at tiyakin na maging malinis yung bahagi po ng ating katawan na narumihan. Ito po yung fellowship. Yung fellowship, tinatanggap yung isa't isa, minamahal yung isa't isa, inuunawa yung isa't isa. Kapag nakita po ng mga kapatid sa loob po ng church, yung pag-ibig ng bawat isa po sa atin, ano po yung mangyayari? Kapag kasaganan nilang natatanggap yung pag-ibig sa loob ng church, saganang ibibigay din po nila yung pag-ibig na meron po sa kanila. Kaya ano po yung mangyayari sa atin? Mapupuno tayo ng pag-ibig. Pero kabaliktaran po, kapag puro puot yung ibibigay po natin sa kanila. Tama po. Kapag nakita nila, yung puot na ibinibigay natin, baka puot din yung ibigay nila. Pero kabaliktaran po, kapag ibibigay natin yung pag-ibig na meron tayo, magmumultiply po ito. Darami po ito. Kaya mapupuno po tayo ng pag-ibig. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22. Pakibasa po. Ngunit layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kaya po sa loob po ng church, ano po yung gagawin natin? Sama-sama po tayong lalago, sama-sama po tayong magpapabanal, at bawat isa po sa atin sa loob po ng church ay mahalaga. Bawat isa po dito sa atin, bahagi po tayo ng katawan ni Kristo. Wala pong bahagi ng church na walang kwenta. Wala pong bahagi ng katawan natin na walang pakinabang. Lahat po ng naririto, bahagi ng Castilleos Church, kayo po ay mahalaga. Sabihin niyo po sa mga katabi ninyo, kapatid, mahalaga ka. Parang ayaw po ninyo. Sige po, sabihin po ninyo, sanayin po natin. Alam niyo po, Castilleos Church Brothers and Sisters, hindi po namin makakayang mga ministers yung gawain kung wala po kayo. Kaya napakahalaga po ninyo sa harapan ng Panginoon. Napakahalaga rin po ninyo para po sa amin. Halimbawa po ngayong Lord's Day, naghanda po ako ng sermon. Napakatagal ko nang inihanda yung sermon. Pero kung wala po mga kapatid na nag-aasikaso dito, wala mga kapatid na gumagabay para yung mga newcomers natin at yung mga kapatid madala po rito, so wala rin po makikinig ng salita ng Diyos. Kaya ako po lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat isa po sa inyo. Kasi po ibinigay niya kayo para po sa akin. Kaya personally nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Yung ministry po namin magiging mahirap kung wala po kayo. Kaya po nagpapasalamat po ako sa bawat isa po sa inyo. Ngayon po, habang nagsasagawa po tayo ng Lord's Day, habang nakikinig po tayo ng sermon, meron po mga kapatid naroon sa kusina. Meron po mga kapatid nag-aalaga ng mga bata para makapagtuon tayo ng pansin sa pakikinig ng sermon. Kaya po, hindi po namin ito magagawa kung wala po kayo. Kaya po, para magawa po nating maipangaral yung ebanghelyo na magkakasama, ituring po natin yung bawat isa na mahalaga. Sa 5 daliri natin. Di ba po? Meron pong isa dito, talagang kawawa. Minsan, siya na yung sumasalo ng galit. Di ba po? Minsan, siya pa yung cleaners. Di ba po? Kung ito pong ito po, ano ba yung palasingsingan? Yung palasingsingan, kung wala po ito, siya po yung kawawa. Ang punto ko po, lahat po tayo mahalaga.
May mga kapatid minsan taga-salo ng galit. Cleaners pa sila. Opo. Pero mahalaga po sila. Hindi po porke naroon sila sa maruruming mga bagay, maruruming mga gawain, hindi na sila mahalaga. Kung yung main hall po natin, wala po naglinis, magagawa po ba natin yung Lord's Day ngayon? Hindi po. Hindi po. Kaya bawat isa po sa atin ay mahalaga sa loob po ng church. Kaya bilang buod po ng ating sermon, una po, kailangan po natin maging banal dahil ito po ay iniutos ng ating pong Diyos. Kung hindi po tayo magiging banal, dudungisan po natin yung pangalan ng Diyos. At tayo po ay magiging hadlang para maipangaral po yung Ebanghelyo. Kabaliktaran naman po nito, kung tayo po ay magpapabanal, mabibigyan po natin ng kaluguran yung atin pong Panginoon. Tapos, tayo po mismo ay magagamit para maipangaral yung Ebanghelyo. Dapat po tayo maging banal mula po sa makamundong kaugalian. Dapat tayo magkaroon ng kaibahan sa mga hindi mananampalataya. Dapat maging banal mula sa kapaligiran ng kasalanan. Yung dahilan kung bakit kailangan po natin maging banal, una, dahil tayo po ay pinatawad na ni Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Sunod, dapat din po tayo maging banal dahil tayo po ay templo ng Espiritu at ang Diyos po ay kasama po natin. Paraan po ng pagpapabanal, dapat po tayong lumapit sa Diyos. Sunod, dapat po tayong manalangin at magbasa ng Biblia. Ikatlo, dapat po tayong manatili sa fellowship. Kaya mga kapatid, sama po tayong lumakad sa kabanalan at ayon po sa Biblia. Siyempre po, hindi po ito magiging madali. Yung paglakad sa kabanalan, yung pinakaunang kalaban po natin dito, sarili po natin. Dahil tayo po ay nakakaalam ng mga bagay kung saan tayo nahuhulog. Kaya ano po yung gagawin natin? Yung paglakad sa kabanalan, nangangahulugan din po ito na kinakailangan din po nating mamatay sa sarili po natin. Pero ito po ay iniutos ni Kristo sa atin. Kaya dapat po tayong magpakabanal. Tulad naman ni Jesucristo na banal. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Panginoon, maraming salamat po sa saganang biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin sa oras po nito. Maraming salamat po sa napag-aralan po namin tungkol po sa pagpapabanal na siyang kalooban po ninyo. Hiling at dalangin po namin, Panginoon, na sana po kayo po yung patuloy na kumilos sa bawat brothers and sisters upang magawa po namin lumakad ng tama at naayon po sa inyo po mga salita. Alam po namin, Panginoon, na may hina pa po kami, may mga pagkakataon po na nabibitag kami ni Satanas. Nakakagawa po kami ng pagkakamali at pagkakasala. Pero sa kabilang banda, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil napakalaki po ng inyo pong biyaya at pagmamahal sa amin. Sa bawat araw, binibigyan niyo po kami ng pagkakataon para yung mga pagkukulang at pagkakamaling nagagawa po namin ay maitama po namin. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa bawat brothers and sisters na ibinigay po ninyo sa church. Salamat po sa bawat isa na nagtutulungan para po sa pangaral ng Ebanghelyo. Para po higit na maipangaral pa po namin ang Ebanghelyo, tulungan niyo po ang bawat isa na lumakad po sa kabanalan. Lumakad ng malapit po sa inyo at sa inyo pong salita. Kaya pakiusap, gabayan niyo po kami, Panginoon. Ganon din po, dinadalangin pa po namin yung mga nalalabi naming activity sa buong maghapon na ito. Nawa ingatan at tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng magandang fellowship para po mabigyan namin ng luwalhati ang inyo pong pangalan. Kaya magmula sa simula hanggang sa matapos, ang Lord's Day po na ito, sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Ito po ang aming dalangin na may lubos na pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen.